Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam nyo, tama ho yung magsasabi na hindi kayo ang may karapatan na para hindi lang kayo nagmamay-ari, hindi lang kayo yung parang identified doon sa sinasabing, you don't own EDSA, people power. Let's begin by doing this. Alam niyo ho kasi, binasa ko lang ho ang isang column ho, I think it was from Roberto Tiglao. Yeah, I'm not so sure but nabasa ko lang ho and I believe na, as a matter of fact, ito ho yung sa EDSA. Yung EDSA ho, yung people power na sinasabi ho nila, yung EDSA nag-umpisa ho yan, revolt, military uprising. Alam ho to ni Enrile, alam din ho to ni Tabaco. Mabuti pa si Enrile, marunong magsabi ng diretso, itong si Tabaco, ewan natin, baka na sobrang Tabaco, yung kanyang utak na, ewan, napunta na ata ng usok doon, kaya medyo beclouded yung kanyang pag-iisip, itong si Tabaco. Alam nyo, ako ho naniniwala na nag-umpisa ho talaga, kasi ako'y disc jockey na noon, I was a young disc jockey back then in 1986, na nagkaroon ho ng EDSA. It was a revolt, it was a military uprising. It was not a civilian exercise. Galing na ho kay Enrile to eh. Ngayon, well, during those times, hindi na ho sumunod yung mga militar doon sa kanilang mga nasa itaas nila at lalo na doon kay Ferdinand Marcos noon, sinasabi nila. So nagkaroon ho ng uprising. Nagkaroon ho ng revolt. Kaya ho nagkaroon ho ng kaya uprising muna. Military revolt, hindi ho civilian exercise. Kaya itong mga people power na mga dilaw na sinasabing parang sa inyo itong people power, makinig kayo, pinagtatawanan kayo ni Enrile. Ewan natin kung sangayon dito si Tabaco. Kasi nung mangyari ho yan, nang nanawagan na ho sila, tsaka na lang ho, lumutang ho ang tao kasi nakita na ho nila nagkaroon na ho ng sigalot, nagkaroon na ho ng uprising, nakisimpatya na ho yung tao. At of course, nanawagan din naman ho si Enrile at saka si Ramos noon na mga tao pumunta dumagsa sa EDSA. Alam niyo ho ba bakit? May opportunism din kasi. May pag-opportunista rin tong si Enrile at saka sila Ramos that time. You're not gonna like what I'm gonna say, but this is unfiltered truth. Well, ngayon, pag titingnan ho natin, kung titingnan ho natin, si Enrile, ginamit niya ho talagang kanya mga resources para bumili ng mga andaming Uzi at saka Galin. Ito ho yung mga parang Galin ho. Ito yung counterpart ho ng AK-4, yung mas higit pa ho sa AK-47. Ito ho yung mga counterpart din ho ng mga AR-15 or Armalite. Mga Uzi, mga machine pistols ng araw ho yan. At ginamit ho na Enrile yung resources niya. Ngayon, bakit sa EDSA, mga boss? Pwede naman ho magkakaroon ng uprising. Yun ho that time, sa Fort Bonifacio, at napakalaki ho niyan. Hindi ho strategic, hindi ho tactical pag nandoon ho ginawa yung people power. Alam ho na ni Enrile to, alam din ho ni Ramos, alam din ho to ng mga general kung nakikinig ho sa atin kung buhay pa hong ilan sa kanila. At bakit ho nila hindi ginawa sa Nicol, sa Villamor? Ay, madali ho silang bombahin doon, malayo ho yan. Iniiwasan ho nila. So bakit EDSA? Bakit Camp Aguinaldo? Ang EDSA, nasa EDSA ho kasi ang Campo Crame at Aguinaldo. Dikit ho yan. Si Ramos nasa Campo Crame, si Enrile nasa Campo Aguinaldo. EDSA lang ho yung kumbaga humahati sa kanila that time. So ano ho nangyari? Ito ho mga boss. Strategical, tactical. Kaya ho ginawa nila kasi mas madaling manawagan ng people power pupunta ng EDSA. Ayun ho ang naging dahilan kung bakit ho nagkaroon ng people power. Kaya yung mga nagtitipon-tipon dyan, parang kayong may karapatan sa people power, nek-nek nyo! Sino niloloko nyo?
kung sabihin natin si Enrile, si Ramos back then sa EDSA, hindi sila nanawagan at matigas ang ulo nila, lalaban sila sa bayan. Kumbaga, yung mga human shield na ginawa ng mga tao, yung iba naman talaga, pumunta lang naman doon, lang magawa dahil gusto lang mag-picnic, nakisabay lang naman. Do they really know what's going on back then? I don't think so. It was like a picnic. Alam ba ng mga seminarista at that time? Pinilit lang naman sila ng mga Madrid pare, mga seminarista at mga convent na yan, mga kumbento pumunta roon. Now, this is what my take is all about. You gonna like what I'm saying? Oh, well, I don't care. But the question that I'm saying dito, mga boss, is strategical, tactical. So ngayon, sa EDSA, and the rest is history. But sinaselebrate yung EDSA. Namang nangyari na ho, na pumasok na lang ho isang Coring Aquino, and then after that, the rest is history. Ilang presidenteng nakalipas, Ramos, Erap, Arroyo, Benigno S. Aquino. Ano hong natamasan natin sa EDSA? Maliban lang yung istorya na sinasabi nila revisionism at kwento ng mga sinasabing mga, abuses, etc. Lumutan na lang ho yan to basically make their claim na parang sinasabing divine intervention. Kung totoong divine intervention man yan, the intervention of, God, kung gusto niyo sabihin, you wasted it. Hindi ho natigil yung corruption, hindi ho natigil lahat ng mga kalokohan. Kaya hanggang kasalukuyan, kita mo, naglalabasan pa rin tulad ni Trillanes, tulad ni De Lima. Pasalamatan natin sila dahil sila yung sinasabing mga lamat at latak, mga tutong. Mga, ganun ho, mga bahaw na, sige, ingay kayo ng ingay. So para sa akin lang ho, mga boss, at this point in time, the yellow will never stop until they find a template. But you know what? It's so easy to find out what's going on if you only have this pulse, emotion meter. Are you angry? Are you happy? Are you sad? Are you not interested? Are you sleepy? I'm sure if you put a meter sa taong bayan, marami hong galit. At meron hong iba nalulungkot. Siguro, 75% na pag sinurvey ho natin after EDSA, they'll give you a 75% galit. Meron hong iba siguro, mga 10 to 15% yung sinasabing nakakalungkot dahil ito hong mga nalulungkot, naiinip ho sila at naluliko na ho sila. Yung ibang walang alam, dahil hindi sila interesado. Yung iba naman, yung nagagalit sa kanila, yung iba nag-uudyok, at alam ho yan, ang mga nag-uudyok lang, at alam ho yan ng mga dilaw.